Magandang gabi Pilipinas, andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Of course, ang inyong lingkod po, Gerardo Sadsad, isang manananggol at Attorney Sherwin Enriquez po. At syempre kasama niyo din po ang inyong lingkod, si Kuya Doc Choppy. At sasabing magandang gabi po sa ating lahat. Okay, mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Take it away, Kuya Sherwin. Live din tayo via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share, and comment. Tayo din po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa mga signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA for the Box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Okay, una sa lahat, congratulations sa ating newly elected Oriental Guide ng Mabuhay Shriners, Neil Parala. Congratulations din kay Raul Canon III, anak po ni Deputy Grandmaster Raul Canon, for being installed as the Master Counselor for Tansa Cavite Chapter Order of Demolay number 108. Congratulations din sa marami ngayon. Marami na mga installation no? Yes. Marami na. May mga na-install na rin na iba't ibang lodges. Pero siyempre, si GM Ariel Kayanan sa kanyang magsasaka artilis. Paalala lang siguro doon sa mga brethren na mga umati ng mga instalasyon. Medyo alam naman natin pagka may mga instalasyon na ganyan, napakasarap ng mga pagkain. Medyo konting alalay lang. Yes. At mag-ingat. Yung lalo na pagka yung medyo napapasarap ng inom at magdadrive pa pauwi. Correct. Ingat. Ingat Don't drink and drive. Yes. Baka may kayo, public service. Yes. Ako meron ako kasi sa Saturday, yung tech natin baka pwedeng ipakita sa screen. Yun. Welcome home, fellow Bosconians, past pupils, and alumni of Don Bosco Mandaluyong. You are invited to join our 38th Grand Alumni Homecoming this coming January 18, 2025 to be held at the Dominic Savio Quadrangle, dubbed as Back to Calentong for one night only. The Alumni Mass will be celebrated at the St. John Bosco Chapel at 4 p.m. Program proper starts at 6 p.m. at the Quadrangle. Congratulations to this year's Grand Alumni Homecoming host, the Silver Jubilarians High School Batch 2000. Siguro reminder lang din po doon sa mga atin na homecoming, the football field would be open for parking purposes. Pero syempre, kung sana hindi umulan ng Thursday, Friday dahil alam naman natin na yung football field ay lupa yan. So pagka umulan, syempre magiging maputik at baka masira yung grass dahil nga syempre football field yan. So baka sakaling hindi matuloy, hindi na siya gagawin parking, pero if the weather permits, gagamitin natin ng parking yung football field. Okay. For a minimal fee. Kuya Sherwin, pakiulit, kailan ulit to? This coming Saturday, January 18. Saan? Sa Don Bosco Technical College, Calentong Street, City of Mandaluyong. Congratulate ko na rin pala yung aking director na ngayon, Deputy Commissioner for MISTG, Ronel Hombre. Congratulations po tayo sa bukas sa Bureau of Customs. Kuya Jerry, bata mo kami. Kuya Jerry, maiba nga pala ako. Baka pwedeng mangutang muna ako sa'yo. Saan? Parang maganda yatang mangutang ngayong taon palagay mo. Ganun ba? Ganun ba? Pag-uusapan natin yan. Sakto pala yung pangungutang ko. Ano ba yung topic natin? Ano ba yung topic? About financing yan. Pag-uutang. Pero syempre, yung the honest and very responsive way of
lending. Nagulat ako. Si Si- Kuya Jopi mangungulit. Parang Oo nga, parang ang kakaiba. bako, maubusan ng pera. Si Kuya Jopi. Parang hindi. Yun pala yun, ganun pala yun. So siguro, pakilala na natin yung ating guest for tonight. Yes. And he will be, syempre, sabihin na natin, expert in some way dun sa financing. Mhm. Oo. Yeah, he's a president of one of the best home appliance financing Mhm. company in the Philippines. Bawal kasi ang promotion, kaya ganun na lang natin siya Yan, ipakikilala. Just leave it that way. Yes. Aha. Oo. And siyempre, marami din yan na pwede tayo magtanong sa mga financing o finance. Oo. Kasi ito yung masteral niya. Hindi lang isa. Not once, but twice. But thrice. And now, incoming thrice. Di ba? But quadruple pa yata eh. Ay, hindi, wag. Sabi ko, mag-doctorate ka na lang. Sobra na yan. Oo. So, without any further ado, no less than Ayan Guanzon. Uy, Good evening, sir. palakpakan naman dyan sa tech room. Attorneys and Doc. Yun. Siguro, diretso na natin. Ano ba yung financing at saka ano yung finance? Mhm. Ayan, so pagkaibang terms. Yes, So, finance usually is yung mas malawak na umbrella po pagdating sa tungkol sa kaperahan. Pasok po dyan yung insurance, banking, credit, pwede rin yung investment. And then financing po isa sa mga components ng finance. Naman po sa financing, ito yung pagpapautang or pagpapahiram ng pera. Depende sa pangangailangan ng nangungutang. So sa financing, pwede po yung pera, pwedeng sasakyan or mga appliance or gadgets. So yun siguro i-clarify natin. Financing is not limited to borrowing money. O pwedeng specific na item na gusto mong bilhin. Yes, Like yes. sasakyan, gadgets, bahay, or kung ano man. Tama po yun, attorney. Kasi usually yung financing naman, generally pera pa rin yung pinapahiram. Pero yung proceeds can be delivered to an entity or to someone else. So in the case of car financing po, halimbawa, kung bibili ka ng sasakyan, imbes na i-one-time cash mo yung bilhin, di ba? Mas magaan sa cash flow kung ipapa-finance mo. So yung proceeds nung financing company will go dun sa seller ng sasakyan, tapos you get the car already. Oh. Nabayaran mo siya ng buo. Tapos may micro, yung coverage. Kasi car, medyo expensive, di ba? Pag sinabi mo micro, pwede palang appliance. Pwede palang, Motorsiklo. Pwede. Mga ganun. pwede rin. Oo. Kasi motorcycle pa rin yun. Pero pwede pa rin palang appliance like the camera, television. Kung gusto mo Pressure mag- cooker. gusto mong yung small business, pambili ng laptop tsaka ng printer. Correct. Pwede correct, rin yun. correct. Paano kung magsisimula ako ng negosyo? Pwede ba yun? Yan. Pwede din po yan, Doc. So, depende kung ano ang yung source of income. So, halimbawa, employed ka ngayon at gusto mong magnegosyo, pwede mo pong gamitin yung iyong capacity to pay bilang isang employed para maaprubahan ka or makapag-apply ka ng loan sa isang bank or non-bank financing company. Pwede po yan. Para makapag-start ka na ng negosyo mo. Oh. Ngayon, meron din pong mga pagkakataon na halimbawa, hindi ka employed pero meron ka ng maliit na negosyo ngayon. Gusto mo magsimula ng panibago or palakihin yon. Pwedeng you loan with your current business as yung proof for capacity to pay or source of income. Ang mas magaang paraan dyan would be yung may collateral. Pwede din po yun. So kung meron kang sasakyan or real estate, mas mababa po kasi ang interest rate usually kapag may collateral. Parang mortgage-backed ang yung asset-backed financing. Oo, ganun pala yun. Paano kaya, tanong ko lang yung sa mga, sa mga nag-o-online, madali lang ba para sa kanila na mag-finance, mag-apply, yung mga ganun? Sa mga online seller, Online seller, pwede po sila, no? So, pwede halimbawa, gamitin as background. Yes, kung registered po halimbawa, depende kasi kung registered ba yung business nila sa pagiging online seller, meron po yan. So if they have yung mga business records like DTI registration. Let's say yung mga ordinary lang na mga nag-online na bili na kayo ng ganito, yung nagpo-posting lang ng mga damit, mga ganyan. O, May mga microfinance institutions na yun po, sila po talaga yung kasi ang mahalaga po dyan, documented yung kanilang, yung pasok at labas ng pera. So usually may mga microfinance companies na ang nakikita ko pong, di ko alam kung anong sabi, basta e-wallet po yung, pumapasok sa e-wallet brand na yun yung kanyang pera, yung pagbenta, yun din yung paglabas, pwede na po yun as a document ng kanyang. Okay. Meron kang need na bilhin.
So kasi, di ba, parang napag-usapan natin na pag financing, pwedeng hindi naman pera, pwedeng directly kung ano yung Kailangan. na item. Would it be, ano yung mas practical gawin? Manghiram ka ng pera? Ikaw bumili? Tapos ikaw ang bibili? Or diretso na kung ano yung gusto Kailangan. item or kung ano yung kailangan mo, yun na mismo yung ipa-finance mo. Great question, attorney. Depende po yan sa capacity mo ngayon. So halimbawa, kaya mo namang i-cash na yung bibilhin mo. Hindi naman masyadong kalakihan, hindi naman big ticket size yung bibilhin. Pwede mo na, advisable na actually bilhin mo na siya ng cash. Pero if magiging affected po ang iyong cash flow on a monthly basis because sobrang laki nung bigla mong one-time nilabas, it's advisable na you look for options na mas ma-ease out yung pagbabayad mo doon. So yan kasi yung common connotation na mag-a-apply lang ako for financing or manghihiram lang ako ng pera kapag kailangan ko na. There are times na it's better na ipa-finance mo yun kahit may ready kang pera. Anong mga example yan? Halimbawa, sobrang mahal nung bibilhin. No? Or gamitin na natin example yung sasakyan. Okay, yung sasakyan. Pwede kasing yung price ng sasakyan ngayon ang magiging basis ng financing, tama. Yung price na next year iba na naman. Yung value ng pera mo ngayon, halimbawa 1 million, based on net present value, hindi na yan 1 million next year. Probably bumaba na yan kasi affected na yan ng inflation. So, pag magde-decide ko po whether pa-finance mo to or hindi, tignan mo yung inflation rate, tignan mo yung interest rate ng financing na applyan mo, and is it more ideal na hati-hatiin mo yun, mas magaan ba sa cash flow, plus halos magtatagpo din yung inflation rate dun sa financing interest rate. Di ba? Makikita mo yun eh. At least hindi ka nag-one-time labas ng isang buong pera ngayon. Nakuha mo yung unit, magaan pa sa'yo yun. Na the same time after the loan term, halos ganun din naman labas. Kumbaga, na-maintain mo pa yung liquidity Na-maintain mo pa yung liquidity mo. Pero Tama. siguro i-follow up ko lang yung question ni Kuya Sherwin na sabi niya kasi whether you have money or not, ano bang mas convenient? Oo. Is it yung ibibigay sa yung pera? Kasi pag pera kasi, you have the option, you have the discretion. Oo. Okay. Or ibibigay na sa yung appliance o anything of value. Yung intended mo na bilhin. Let's say, Oo. ito talagang gustong-gusto ko eh. Ito talaga yung ganito, ganyan. So, ibibigay sa'yo either through phone Oo. na i-screenshot yan tapos bibigay sa'yo and then at the doorstep, bibigay mo na. Mas maganda yung pangalawa, attorney, definitely. Ayun. Na Yun ang ibibigay mismo. sa'yo direct. Bakit? Kasi there are instances na pag binigay sa'yo as cash, yung maglo-loan ka as cash, may magagamit mo sa iba. Magagamit mo totoo. sa iba yung pera. Nadadivert. Nadadivert eh. Imbis na bilhin mo, hindi mo mabibili na kasi nabawasan na. Nangyayari po yan, Doc, sa halimbawa, OFW ang nag-apply. And because they're eligible, they can apply for financing and lending products. Tapos nakuha nila as cash, no? Tapos papadala sa pamilya. Imbes na ipambibili ng isang particular na bagay, nagagamit somewhere else. Kaya mas affected lalo yung cash flow nila. O yun, ang problema. Oo. So, in a way, nakakatulong ka rin doon sa borrower. Kasi, syempre, ikaw yung nagbibigay ng yung option sa kanila. Unlike yung pagka binigay mo na kasi pera, meron yung Temptation. di ba? Na, sige na nga, bawasan ko ito. Itong gusto mong gadget o whatever it is, baka i-substandard mo pa, papababain mo para lang mayroon kang pangbili. gastos o Oo. whatever. Tama yan, attorney. And in many cases, it did deliver pa yan diretso sa'yo. May mga financing na rin po ngayon ng appliance or gadgets na kahit nasaan ka, pwede mong ipa-deliver sa iba yung... Luzon, Visayas, Mindanao. Galing ah. In terms of yung syempre, financing is also a business. So, syempre, kung halimbawa, yung item is 100 pesos, pag kinuha mo sa financing, usually, mga ilang percent yung nadadagdag dun sa item. Actually, baka nga mas mag-markdown. Baka mas magka-discount ka pa po. talaga. Kasi ganito yan, attorney and doc, babayaran ng buo ng financing company. So, minsan may mga deal na if you pay this in cash, makaka-discount ka from us. So, you would also be able to get those discount packages from appliance and gadgets. Galing so, ah. baka mas bumaba pa nga po yung halaga rather than tumaas. So, tapos baka mamaya, yung institution may tie-up pa doon sa manufacturer na sige, pag sa amin kumuha, mas mababa. Mas mababa pa yung presyo. Pwede, Yun. Tama. Pwede nga po. Make sense. Yes. Tama po yun. Paano sa mga maliliit na tindahan na yung mga talagang hindi siya yung mas maliit pa sa sari-sari store, magkano yung or
gaano kaliit yung pinaka pwede nilang i-loan sa ganitong mga bagay na to? Meron po ako alam ng mga microfinance organizations na mala NGO na rin po sila, na talagang yun yung tinatarget nila. Maliit talaga, Dok. As in, pwede po talagang yung sapat lang para makabili ako ng ititinda ko today. Yes. Yan. Tapos kaya po nilang tingi-tinging bayaran din po. And usually, binibase po yun sa natitirang pera everyday. Ganun sila mag-compute kung ano yung tinatawag na NDI or Net Disposable Income. Na kunwari, ang natitirang pera sa'yo per day would be 200 pesos. So up to 50%, normally po yan, nung net disposable income mo, yung iaalat nilang, ang amortization nito 100 pesos. So kalahati nung kaya niya pa yun nang hindi siya umaaray. Gano'n na ba katagal tong ganito na napasok mo, Sir Ayan? Home financing. Yung home appliance. Gano'n na? Overall, nasa 16 years na po yung experience ko. Tagal pala. So, hindi, ang tanong natin, Kuya Jopi, is paano ka nagka-interest dito? Oo. Ano ba yung mga courses mo o course mo? Background, yan. Background mo. Professional If I may, background, as para at least sa karamihan nung iba na gusto rin venture sa ganitong bagay, they follow your footsteps. Medyo komplikado if they follow my footsteps. Pero ako po kasi nag-start as yung undergraduate course ko po is nursing. So Bachelor of Science in Nursing. Okay. Pero yun yung panahon na uso ang nursing talaga. Kaya nag-nursing ako. 2003. Pero while studying, nag-aaral na po ako. While studying, nagtatrabaho na rin po ako. Pero Working IT student. industry. IT. Malayo, no? Layo, Sa IT layo. industry. Pagkatapos ko po ng nursing, ako po ay napasok sa BPO industry, call center, gaya ng marami sa atin. Nung pumasok yung mga fintech companies, around 2014 to 2015 po yan dito sa Philippines. Philtech. Diyan po sila naghanap ng mga may background sa call center. At the same time, marunong sa operations like how hospitals handle it. So nagkataong nag-marry yung mga previous experience ko. Pumasok po ako sa fintech industry and naka 3 years po ako doon. Bago ko napunta sa financing, sa mundo ng finance. Oh. Mahaba Pero in terms of course, educational background. Talon-talon. So pagkatapos ko po ng nursing, ay kumuha po ako ng masters in economics and then masters in marketing, tapos ngayon po masters in development management. Wow. Alam ko, by this time, marami na interesado na sa financing. Pero alam naman natin na even financing is available online. Yes. So, paano ba nila madidistinguish para makaiwas din yung mga kababayan natin na sa mga scam? Usok-usok. Ayan, Paano ba nila mapipili yung talagang legitimate na mga financing institution at ano yung pinaka practical na lapitan nila pagdating sa gantong klase ng serbisyo? Maraming salamat sa tanong na yun, attorney. Napakahalaga po niyan. So, tama, marami po tayong kababayan na nabibiktima ng mga scammer na nagpapanggap na financing institution sila. So, ang unang-una nyo pong tignan is kung online yan, yung page, halimbawa, yung account or yung presence sila, marami ba yung following, malaki ba yung following. So, pagka naman less than 100, medyo wag na silang magtanong muna doon, magdalawang isip na sila. Pag walang verified page badge, although marami pong financing wala pang verified page badge ngayon kasi may mga rules pa si Meta dyan. Yun yung isa lang sa mga indicators. But the best way to know is kapag po nanghingi ka ng process how to validate or to verify, magbibigay sila ng accurate steps sa'yo. Hindi nila sasabihin lang sa'yo na, oo, legit to. Ganun lang yung usually response nila eh. At ang pinakaiwasan mo na po pag nanghingi na sila ng bayad sa'yo. Yan po nakakagulat kasi mag-a-apply ka nga for loan or for financing. Ikaw pa magbabayad. And yet, marami pa rin po tayong kababayang nagbabayad. Meron akong narinig for OFW po ito. Siningil siya ng 20,000 for a 1 million loan daw. Nagbayad naman siya ng 20,000 pesos. Sabi ulit na. Wala na palang nangulit naman. Sorry, wala na ngayon yung kababayan natin. Dahil siyempre, desperate. Opo. Mangungutang, pautangin mo na ako kasi naman, pag nabayaran ko yun, uutang naman ako. Yes. Paano mo, parang doesn't make, walang logic no? Oo. Nangungutang ka, pero magbabayad Tapos magbabayad ka. Usually, yan na po yung indication. Tapos, magbibigay pa sila ng ID. Mukha talagang legit kasi inedit-edit na nila yung mga IDs Nakakrap na. Na po, opo. Okay, Or time gagamit check. sila Siguro, ano muna tayo? Time check muna. 7:24 ng gabi, magbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Siguro, quick, ano lang po Recap. ito. Yung
Hindi yung information ano lang sa publiko na gustong mag-join doon sa Badminton Cup naman. Uy. Baba. GM Ariel T. Kayanan Badminton Cup, which will be held, although medyo may conflict sa alumni nyo, January 18 din po yun, 8 o'clock up to 5 o'clock naman in the afternoon. January 18. January 8 18. o'clock to 5 o'clock in the afternoon sa Don Antonio Badminton Center sa Commonwealth Avenue, Don Antonio, Quezon City. ano bang kanyon? Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yun. Mm-mm. Kasi medyo ano kasi yun. Sasalihan po yan ng no less than ating Grandmaster at saka yung mga Demolay. Sponsored by Pasig City Chapter number 113 Order of Demolay. Siyempre, babatiin ko lang ulit, ipaalala ko lang yung sinabi ni Kuya Sherwin sa January 18. Ayun, January 18. Mass starts at 4 p.m. Yun. Okay, so balik tayo sa home financing at kasama pa rin natin si Ayan Guanzon. So, yun, katulad nung questions, ano ba yung mga iba't ibang financing? Kanina, na-mention na natin yung car, na-mention na natin yung business, na-mention na natin yung mga home appliance. Meron pa bang mga iba pa na pwedeng i-finance? Baliban din attorney dun sa mga salary loan or personal loan, real estate, pwede din po yan. So, yan ang uso din ngayon, no? So, kapag kukuha ka ng whether it's a condo unit or house and lot, pwede mo rin pong ipa-finance yun. So, dati, yung option na yun, mainly available sa mga banks, pero ngayon sa mga non-bank financing, pwede na rin. Simplified ba yung pag-apply niyan? Yun ang demand ng mga consumer ngayon. Na mas Siyempre, madali na. diba? mas Sisimplihan. Kasi, Opo. yun nga, ano ba yung mga minimum qualification Yes. o ano ba yung minimum requirements na usually hinihingi ng mga financial institution? Oo, kasi yung iba natatakot na mag-loan kasi sabi, dami-dami requirements na kinukuha. Yan. Ganun din. Tapos magbabayad pa tayo sa kanila. Yung mga ganun. But tama naman, medyo hanggang ngayon marami pa din sa totoo lang when you look at yung pagdating sa comprehensive na requirements. Pero depende po yan sa case kung may kailangan pang hingin yung institution sa'yo para ma-prove lang yung essentially what you need to prove would be yung proof of identity na ikaw talaga yung ikaw yung tao. Proof of billing or residence na dyan ka talaga nakatira para alam mo na pag kailangan ka hanapin mahanap ka namin Pag dyan. mahanap ka na sheriff, no? Sorry pagad. Huwag naman. Tapos next po is proof of income. Siyempre, anong patunay mo na yan talaga yung kinikita mo. But most of these really is just to know you. Yung C's of credit would be yung capacity, your character, di ba? Yung mga ganun po. Yung, Siguro ano natin zero in natin sa home appliance kasi yun naman ang topic natin. Mas simplify ba yan kumpara sa mga real estate, business, mga ganun? malayo, attorney. Tama yan. Mas Kasi simplified ito yung mas interesado ng karamihan. Yung mga home appliance. Gadgets. Diba? O yung mga small amount of money na ilo-loan lang. Oo. Sa home appliance, ano lang yan, ID, proof of income, proof of billing, kung nakapangalan sa'yo, kung hindi, then makakapag-request. Ang dami na po kasing proof of billing ngayon, yung mga delivery mo, proof of billing na yun eh. Tapos proof of income, yun na. Tapos yung screenshot or yung picture po nung appliance or gadget na bibilin mo, isama mo na yun sa isasend mo. Tapos yun na po yun. Yun ang kasi nung magiging basihan. You'll never go wrong. Ito na yun. Ito yung amount, ito yung unit. Pero Paano kung mali yung kulay, no? ay, actually, in our case po, halimbawa, tatawagan ka pa rin just to confirm na ito po ba yun? Ito lang yung available po sa gadget store na malapit sa inyo. Okay po ba sa ito? Or you wanna wait for a couple of weeks? Pwede din po yun. Tawag pa namin dyan, fulfillment. Just to make sure nagtatagpo yung gusto mo talaga versus dun sa available. Yun. Kasi meron po tayong tinatawag na cooling period sa paglo-loan, yung pwede ka mag-back out dun sa contract within a span of time assigned by the SEC. I think it's about 3 days. Yan. So para maiwasan yung mga ganun, pagpapalit-palit ng isip, most of the financing companies talaga would usually want to get kung ano yung target mo. Para hindi ka na Doon sila mag-zero in. Opo, doon po sila Para mag-zero. pagka yun na yun, ito na mismo, hindi ka na magbabago ng From the beginning, yun ang gusto mo Correct. Opo.
Oo, hindi naman siguro na, kasi may meron din mga scam dyan na in a way, Oo. Kasi katulad sa, wag na lang natin sabihin, yung mga nagdi-deliver, ang ganda-ganda. Pero pagka dineliver yung actual, iba na. O kaya parang malaki. Pero pag dineliver na, maliit. May mga Expectation ganyan. versus Oo. reality. Yes. Ayun nga. Parang nakita ko yung sinasabi mo. Pero siyempre, bawal magbanggit Pero yan ba, nangyayari ba yan sa home financing? Hindi naman. Malayo po siya pagka Malayo. home appliance kasi medyo sa mga photos or when you go to their website, nakalagay na po doon yung sukat. Halimbawa, pressure cooker. Example ko lang. Pressure cooker, kita mo na yung diameter. So, alam mo na what to expect. Or, kapag po magpa-financing ka ng washing machine, ref, usually generic naman yung mga sizes nila unless personal ref na maliit talaga yung hanap mo. So, hindi ka na magugulat na, ay, ba't ang liit ng ref na dumating sa akin? Oo. Sa bagay, usually pagka ako, merong appliances na kailangan, talagang mag-window shopping ka muna, makita mo muna kung Correct, ano ba yung gusto mo talaga, ano ba yung price range niyan, tapos pagka nag-zero in ka na dun sa isa, alam mo na. So siguro kung kailangan mo mag-apply home appliance financing, specific na yung target mo. Yun na yun. Tapos pati yung price range, alam mo na kung magkano. Yun din po nangyayari usually kapag halimbawa laptop naman yung kukunin. Instead of delivery, mas gusto nilang pick up kasi tinitingnan nila yung estilo, yung Sabagay. design. Oo. Pinapakiramdaman po nila yan bago sila Bago nila ilabas, no? Kasi once na lumabas na yun sa inyo, parang negligence na ng mismong owner niya pag kami Opo. nangyari. Opo. Pag may sira or hindi pala yun yung gusto mo bigla. Tapos may mga kwan din kasi home appliance lalo na nasabi mo kanina rice cooker, plancha. Kasi kung paisa-isa yan, no, so minimal, napakaliit, 'di ba? So tumatanggap din ba kayo? Halimbawa, katatayo ko lang ng bahay ko. So ayan, punuan mo na to, yung appliance ko. Ito yung mga requirements. Ito yung mga requirements ko. Lahat. ito yung gusto ko. Pwede ba yun? Great Isang set. question, attorney. Yes po, actually yun yung expertise at least on our end na pwedeng multiple kasi that's the case pagka tama po yung binanggit nyo, attorney, na may plancha, may rice cooker. Maliit na yun. Actually, kaya mo nang Yes. kaya mo na Correct. cash out lahat yun. Pero pag pinagsama-sama mo silang lahat para makumpleto mo, doon na medyo bumibigat So parang yung kailangan ko ng chic, ng kitchen showcase, Yun. ng entertainment showcase. Mabigat Yung na. mga kailangan ko. Sala set, showcase, mga Gusto mo lang ganun. i-furnish yung buong Yes, bagong bahay. Yes. Ganun po. Pwede. Ganun po. So, may iba naman tayo kanina doon sa itinatayo eh. Let's say sabihin natin nag-loan ako or doon sa mga appliances, nasunog yung bahay ko, wala akong pambayad. Anong pwedeng mangyari doon? Saan ang hiram? Naku, kung nasunog po yan, Doc, meron tayong mga insurance actually na magte-take effect for that. Yun. Oh. Our case, usually ito rin ang case ng marami pang financing company, naka-insure yung unit that you finance. So whether it's sasakyan or in our case appliance, meron po yung insurance. Kasama yan. Kasama po yan. Paano kung hindi pa rin kaya, sabihin natin na dito kasi ako nabubuhay sa showcase na to na iniloan ko sa inyo yung karindire na to. Kaso nasunog, wala akong pangbangon ulit na para makapagbayad dito paano natin ina-address yun sa naglo-loan na Now, mamamayan? generally, mga financing companies naman, very understanding yan of your situation. May force of nature tayong hindi mapipigilan. Yun. I think ang mapapayo ko po dyan, to the borrowers na nawalan ng capacity to pay would be to really talk to the financing companies or to the lending companies. Kasi pagka tinaguan mo, lalo kang hahanapin. Yes. Gusto nilang malaman how you're doing. I think at least in the case of the financing company I was a part of during the pandemic, katulad niyan, talagang inintindi namin yung alam namin sila makakapagbayad kasi pandemic nung panahon na yun eh. Oo. So even yung mga collateral loans, hindi priority yung paghatak kasi Wala there's din. no point. Oo. Wala talaga sa kanilang makakapagbayad at that time. And pag hinatak mo yun sa kanila and bumalik na yung ekonomiya, yung mobility of the economy, lalo silang hindi makakapagbayad. Kasi Oo. kinuha mo yung sasakyan which they will use eh. So it's a case-to-case basis, but the best talaga advice that I could give is to reach out and talk to the financing company kasi baka may arrangement kayong magawa Oh. rather than taguan mo Okay, siya. ang ganda. So, doon naman tayo sa portion na siyempre kayo tumutulong sa mga public, especially in terms of lending. Kayo naman, ano naman ang naiambag ng financing company sa ekonomiya natin in general? Ako, malaki, attorney. No? Yung example ko kanina yung sa pandemic, kung wala pong mag-fund or mag-i-initiate
ng magiging funds ng mga small businesses natin during the Yes, pandemic yes. nung nagsisimula sila. Yes. Hindi tayo makakagalaw. Hindi magmo-mobilize yung mga enterprise nila. Sobrang hirap kasi wala kang pagkukunan ng pera back then eh. And that's just in a pandemic setting. But during normal days, on a day-to-day basis, may mga situations that will make you talaga think about saan mo pa kukunin yung pera. No? Yun po mga mapapait lang na situation. Yes, yes. Pwede rin pong developmental in a way na halimbawa sa community gusto nating mas mapalaki pa yung pagnenegosyo sa isang komunidad, ma-expand. So, pwede dun ma-introduce yung konsepto ng financing na it would really help on the expansion lalo na kung mas malaki yung ine-expect mong balik rather than the interest rate kasi may negative connotation ng pangungutang. Alam natin yan. Oo. Na kapag bakit ka mangungutang kung kaya mo naman ang bayaran. But it's more of something na you can use as an investment as well. Kailangan mo lang talagang aralin yung mga numero. Saka yung sa psychological side yata yun na mas maganda yung umutang ka kasi na yung drive mo to get it back kaysa yung sarili mong pera. Kasi pag sarili mong pera, pera ko naman yan. So okay lang malugi o mawala, di ba? Parang ganun. Opo. At saka sa mga normal na negosyo, attorney, yun din yung normal na konsepto if you have investors. Ha? Yes. Di ba? Parang pangungutang din yun eh. Parang someone's financing your business who trusts your talent. So ganun din halos yung mangyayari sa financing. Tama ka doon. Mas driven kang mag-perform. Ito kay Jerry, may tanong ako. Kasi di ba, parang financing, you get the item and then you pay staggered. What would be your opinion doon naman sa mga merong mga credit card holders? Yan. Nabibili sila using their credit card tapos staggered payment. Ano sa tingin mo yung mas practical? Yun bang maggamamit ng credit card tapos mag-staggered payment? Or lumapit doon sa financial institution na nag-offer ng Same. almost the same same service or same Ayos yan. Good, oh. Parehas kong paborito yung products na credit card at saka financing. I think hindi sa tool, mag-base ka sa interest rate. At saka sa term. Mag-base ka sa interest rate saka sa term. Galing. Halimbawa, iki-credit card mo, kasi pwede rin po yun, appliance, iki-credit card mo. Pwede po yun. If alam mong kaya mong bayaran yan in shorter term, usually hindi ka masyadong masasaktan if you do ipa-finance mo yan. Kasi may mas maliliit yung interest rate niyan, ideally, no? Ngayon, pag extensive, medyo malaki masyado. No? At nakita mo the seller offers yung mahaba-haba 12 to 24 months na pagbabayad in installments via credit card, pwede mo na rin i-check yun as an option. Kasi yung mga ganun po nakaset up, meron dun mga 0% interest rate as a promotional activity. Although, ang mga credit card po, remind ko lang, may finance charge po yan. Yeah. Finance fee. So kahit wala kang sabing 0% interest rate, kapag hindi ka po marunong mag-manage ng pera, in terms of pagbabayad on a monthly basis, nakakalimutan mo na meron ka nga palang naka-install, naiipon yon. Yun. So, depende sa discipline mo in handling your credit card. I would suggest kung mahusay ka na doon, you can make use of or leverage on credit cards. Pero kung specific naman yung appliance or yung unit na kukunin mo and may financing option na for that, nakita mo mas mababa interest rate versus when you use a credit card, I would suggest doon ka na sa financing. Mas practical. Iba talaga pagka may sa economics Ayun, minsan kasi ang natin, convenience. Yes, convenience. Uy, mas convenient. Ito na to. Yung pala mas mahal. Kukunin ko na to. Oo, Mahal diba? pala, oo. Ayos eh. Tama, good answer. Good answer. Yeah. good answer. Maganda. Oo. Ituloy pa natin ng konting daldalan maya-maya ng konti. Magta-time check muna tayo. 7:45 na gabi. Magbabalik po ang kapatiran para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan. At kasama pa rin natin ang home financing expert, si Ayan Guanzon. Okay. So, doon naman tayo sa protection. Yan. Oo. So paano ba napoproteksyonan both yung nagpapautang at yung nanghihiram? Ayan, marami tayo actually yung government, maraming provision to protect both yung financing companies at yung borrowers. Sa financing, medyo given na yun. Malakas na yung mga financing in terms of protecting themselves. Yung mga laws on cap,
mga minimum interest rates that protects them to continue doing business na hindi naman ako sumusobra and I'm allowed to do this. On the side of the consumers, and ito yung usually mas interesting, may mga laws katulad ng sa Fair Collections Act, mga ganyan, no? Kung anong oras ka lang pwedeng tawagan, Yan. ano yung mga hindi magagandang practices na dapat hindi ginagawa ng mga lending or financing companies. SEC regulation. No? Opo, yan. Meron din tayong sa NPC naman, sa National Privacy Commission, no? Yes. Yung mga sino ba dapat yung mga pwede lang pagbigyan ng financing companies ng contact details mo or contact information mo. O do they even have to mention you anywhere else, no? Like mga social media. And then yung mga sa SEC po, yung mga common na depende na sa loan mo. Halimbawa, yung Truth in Lending Act, na medyo na-tackle din natin kanina. It's a way to protect actually both financing companies and the consumers. Kasi pag hindi malinaw dun sa naglo-loan yung detalye ng kanyang loan at nag-back out siya, whatever, hassle din yun for the financing companies, di ba? Nag-spend na sila on processing it and yet magba-back out ka. So the Truth in Lending Act, actually, the way I see it, focuses on aralin mo yung loan, basahin mo yan. And for financing companies to really talk about it, discuss mo to sa nanghihiram. No? Hindi lang yung bigla mo na lang ipapasign yung Truth in Lending Act. So yun yung call for action ng Truth in Lending Act na basahin mo naman yung loan mo, tignan mo interest rates. And most of, if not all, mga financing companies ngayon, meron pong tinatawag na disclosure statement. So para nakahiwalay na siya kasi di ba makakapal yung iba pag malaki yung amount na niloloan mo, makakapal po yung babasahin mo dyan eh. Meron pa dyang isang disclosure statement kung saan klarong puro numbers lang, nakasummarize na ito yung monthly, ito yung penalty. Yun yung compliance ng Truth in Lending. Opo, Truth in Lending Act. So doon mas Sabi nga nila, pagka yung masyadong mga fine prints, sino magbabasa? Yes, pati po yan, mga font size, may prescribed font size na rin po ngayon. Opo. Bawal na yung 8. Bawal. Maliit yun. Sabi, contract of adhesion. Lumalapit ka, kailangan Fine print rule. Oo, kailangan ka mag-agree dun sa ano namin. Pero actually, pagka po kayo, as borrower, nakita mo, 8 lang yung font size. Lalo mong basahin lalo, di ba? Dapat mas... May hidden eh. Opo, mas alerto ka lalo na correct. ba't ang liit nito? Ayun, ang ganda nung So, paano kayo makokontak? Kung sakaling meron kung tayo sakaling may mga hindi interesado. na-discuss, tapos gustong magtanong sa iyo. Kasi usually magtatanong dyan si Kuya Lito Padilla. Ayan, nice viewing. Ay, kaya dito, kalags ko yan. Oo, laging nakasubaybay. Kanina na tumawag, tinatanong kung gusto yatang magpa-coach kay Sir Ayan. Ayan eh. Oo. Palalakahin niya ba yung niya? Yung Padiland. At saka yung Padiland. Padiland. Yun, online pwede po nila ako hanapin sa Google, Ayan Guanzon, para po for the specific contact information. Pero let's spell it out. Ayan Guanzon. A-I-A-N tapos Guanzon, G-U-A-N-Z-O-N. Yun. Yan din po yung name na hanapin nila sa LinkedIn. Sa LinkedIn kasi doon usually may mga professionals talaga who will reach out to ask for this information. Or kung mahilig po sila sa entertainment, sa TikTok na lang po nila ako hanapin. Meron po akong Ayan Asks. Doon po yung may mga fini-feature din ako na mga topics about finance and financing. Ayan, ask. Ayan Asks. Ayan as. Cellphone number, hindi na. O medyo masyado ng baka dagsayin eh. Baka yung tumatawag po sa aking loan ko hindi magkamali na. Any good message to the borrower and sa mga gusto naman mag-venture ng Sa financing. To the borrowers, maging extra ingat po tayo sa pagtingin ng mga financing companies or lending companies na pag-a-applyan natin. Check po nila yung website ng SEC, no? sec.gov.ph for the list of mga talagang licensed na financing companies. For those naman na gustong mag-venture into financing business, maigi pong aralin nila yan. Ang maganda yan, may experience ka na muna talaga eh. Yeah. Nagpahiram ka or nag-finance ka to a family member siguro. Nagpahiram ka ng pera para alam mo yung sakit na pwede mong pagdaanan in the future if you ventured into it. Dumaan ka din ba sa ganun, Sir Ayan? Dumaan po ako sa ganun. Dumaan po ako sa ganun. And lagi mong isipin na meron talagang parang may default ratio talaga yan. May non-performing loans ratio. It would really happen. And marirealize mo, ang dapat mong aralin credit.
So, paano ba inaaral yung capacity and character nitong applicant na to? Dun talaga, yun yung heart nung financing. If you wanna venture into it, and syempre, mag-ipon ka na rin ng malaking pera. Oo. Nasa magkano ba yung list nun? Para baka si Kuya Lito lagi yan Baka Interesado. pagdala ng pera. Oo. At ano yung minimum, ano yung... List. Siyempre, hindi, yung... Minimum, clients. So, Oo. Amount, malo. more or less. Amount, Hindi, more or less kung halimbawa mag-venture ka dito. yung capital requirement. Capitalization. Yan, oo. More or less Mismo. More or less, parang nasa 10 yan. 10M. Opo. O kasi may, Parang nasa 10 yan. may special license pa Opo. yun. Hindi lang basta business Yes, license. May secondary pa. Meron pang secondary license from more or less Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi Yes. sa financing. Pag non-bank SEC, pagka bank or quasi-banking, nasa BSP po. BSP. BSP. Oh, yun. Ayun. So, any last message, family or to your friends? O kung Well, first of all, salamat po for having me, attorneys and doc. And I hope makapag-chat pa tayo ulit in the future. If you have questions about financing or lending, please feel free to reach out. And ganun din po sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Yun. Okay. Baka may makalimutang mabate. Wala Ano ba? lang muna, reminder Yes. Kasi election period na, nag-start na yung gun ban. Ayan. Yan, oo nga pala. January 12. 12. So, Oo. mga kababayan natin, please, if you do not have exemption from the gun ban, huwag po Yes. tayo magdadala ng baril. Correct. Sa labas. Sa labas ng bahay. In fact, hindi mo pwedeng gawing extension yung kotse. Bawal yun. Oo. Bawal yun. Oo. Hanggang bahay lang po yun. Pati yung sa appointment yata, ano na rin yung sa appointment. So, election ban na. Election ban na rin. Yung sa... Anyway, hi pala kay Arnel Sirapica. Arnel Sirapica from Taguig. Ay, oo nga pala, sir. Oo. Hello po. And congratulations pala kay Glenn Villanueva for being raised to the sublime degree of Last Saturday, nakalimutan ko na naman. Pasig Lodge. Pasig. Oo, nakalimutan ko na naman. Kapatid natin sa Pasig Lodge. Oo. Ang dami. And then, hi din sa mga ka-General Antonio Narciso Luna, Masonic UD. Bah. Parang ano yun, ang bago. At saka yung kahapon, Kuya Jerry, nakalimutan mong banggitin yung mga nagdimuli kahapon, ano? Yes. Oo. Nagdimulay. Oo. Oo. Investiture. Investiture. Congratulations sa lahat ng naging past active demolition. No, fast Meron active. ba kahapon? Yeah, Meron meron. Sa QC Capitol Lodge. Yes. Doon po ginanap. Yes. Sa pamumuno ni Kuya Bon, Pineda. Bon Happy trip nga pala ngayong araw. By the way, meron pa kung gusto niyo pang humabol sa January 26 naman. This time, ang magi-investiture si Grandmaster Raji Mendoza. Siya na mismo. Pwede. Oo. Parang kasama parang gusto sumama ni kay Jopi doon. Wala. pa siya, di ba? Hindi pa. Hindi nagtuloy ang aking anak Kasi kasi sa Grand Lodge yun, Kuya Jopi. Kaya at least, wala namang exemption yan Ang bawal sa atin, yung papunta ng Greek, pero yung papunta ng Mason and appended body, walang problema. walang prohibition. Oo. Prohibition. Oo. Batiin mo na muna. O ako na muna. Batiin ko muna sa aking may bahay, si Ethel, si Mikay, si Maya, at saka si Caleb na nanonood ngayon sa labas ng bansa. Happy viewing po sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Ako naman, ang binabati ko ang aking mga anak, si Sofia, si Shane, si Sean, at saka si Santi. Yun. Hindi natin si Kuya Ayan. Baka may makalimutan. Baka hindi ka papasukin mamaya. Oo nga, asawa ko si Kat at mga anak ko, Enzo, Sean, Craig, Kiara, and Ethan. At syempre sa professor ko po na nagpa-excuse po ako. So to Prof. Cathy, maraming salamat. Wow, okay. So, ako naman, kay Emil, congratulations kasi natapos na yung term niya as Master Counselor. Okay. Congrats. And hopefully, iilagay ko na dito sa online, maging Regional Master Counselor. Ayun, yun. Mukhang meron yata tayong babasahin na Kuya okay. Shane. Sorry, Kuya. Yes. Condolence pala kay Shane, kay Arbiter Shane kasi namatay yung kapatid. Oy. Si Fatima Khalil Madeha. Recently lang siya namatay. Condolence to the family of Marion Shane Madeha. Kuya Sherwin. Okay. Belated happy birthday kay Daryl Justin. ang ating home radio DJ.
Yun. Baka naman. Dito. Life balance. Life balance. Ayun. So, next week po, same time, 7 p.m., ang guest natin ay yung professional school something. Yes. Abangan niyo yan. Abangan niyo yan. So, next program po ngayon, Pangga Ruth Abaw live with Ma'am Pangga Nika. So, to God be the glory. See you next week. Maraming salamat Babalik po ang po. kapatiran next week.